Magandang hapon mga bata. Ako si Teacher Ellen May Sagon, ang inyong guro sa matematika. Sa aralin natin ngayon, para sa ikawalong linggo ay tungkol sa straight line, curved line, flat surface at curved surface. Simulan na natin! Panimulang panalangin. Iyuko natin ang ating mga ulo at damhin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipagpatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot ng pandemya. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin upang malinang ang aming isipan at maunawaan ang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan mo din po ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng mga pagsubok sa araw-araw. Ito po ang aming dalangin sa araw na ito. Sa iyo ang kaluwalhatian at papuri, Ama naming Diyos. Sa ngalan ng iyong anak na tagapagligtas. Amen. Kompleto ba kayong lahat mga bata? Kung gayon ay magaling. Sa nakaraang taon ay natutunan mo ang paglalarawan at pagtutukoy sa mga pangunahing hugis na may 2 at 3 dimensyon. Sa araling ito ay matutuhan mo ang pagkilala at pagtukoy sa mga straight lines, curved line, flat at curved surfaces sa 3-dimensional na bagay. Tignan ang larawan sa ibaba. Suriin mo ang iba't ibang linya na makikita sa larawan. Pansinin mo ang larawan na nasa kaliwa. Makikita mo na may mga iba't ibang mga linya na makikita dito tulad ng tuwid na linya o straight lines at pakurbang linya o curved lines. Napapansin niyo ba mga bata? Ang taksing ito ay may tuwid na linya at pakurbang linya. Ang mga linya na nasa ikaliwa ay halimbawa ng tuwid na linya o straight lines. Ang mga linyang tuwid o straight lines ay mga linya na hindi nag-wave o pakurba. Ito ay maaaring palawakin sa opposite na direksyon. Tayo ba ay nagkakaintindihan mga bata? Dumako naman tayo sa curved line. Ang mga linyang nasa kanan ay mga halimbawa ng linyang pakurba o curved lines. Ang mga linyang pakurba o curved lines ay ang linyang hindi tuwid o linya na parang umaalon o kaya ay wave. Ang mga larawan na nasa kanan ay nagpapakita ng curved surface. Ang curved surface ay ang pabilog na surface na mayroong lalim. Ang halimbawa nito ay ang mansanas o kaya ay mga bola. Naintindihan ba mga bata? Ang mga larawan na nasa kaliwa ay nagpapakita ng flat surface. Alam niyo ba kung ano ang flat surface mga bata? Ito ay plane o horizontal surface na walang lalim, kagaya na lamang ng cabinet. Halika't subukan nating unawain ang gawaing 1. Isulat ang ngalan ng mga bagay na binuo gamit ang straight lines at curved lines. Gumamit ng bukod na papel para sa pagsasagot. Maliwanag ba mga bata? Pansinin at pag-aralan ang nasa mga larawan. Bibigyan
bibigyan ko kayo ng sapat na minuto upang uriin kung ito ay kabilang sa curved line o kaya naman ay sa straight line. Maliwanag ba mga bata? Makalipas ng 5 minuto, Ngayon naman ay ating titignan o kaya susuriin kung tama nga ba ang mga sinulat niyong sagot. Alam naman natin na kung ang tinutukoy natin ay straight line, ito ay ang mga tuwid. At ang curved line naman ay ang mga linyang hindi tuwid. Simulan na natin. Mga bata, ano sa tingin niyo ang sagot sa straight line? O ano kaya ang mga kabilang sa straight line? Ang una ay ang kubo. Tama! Mapapansin ninyo na ang kubo ay gawa sa straight line. Ang pangalawa ay ang upuan. Magaling mga bata! At ang pangatlo ay ang bakod. Alam naman natin na ang bakod ay gawa sa straight line. Dumako naman tayo sa curved line. Ito ay ang mga sumusunod. Ang dolphin, ang pangalawa ay ang ibon, pangatlo alon, pang-apat bundok, pang-lima starfish, pang-anim talsik ng tubig at ang huli ay ang puno ng buko. Yan din ba ang inyong naging kasagutan mga bata? Ngayon naman ay subukan nating sagutin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Isulat sa patlang ang SL kung ang linya ay tuwid o straight line. At CL naman kung ang linya ay pakurba o curved line. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Maliwanag ba mga bata? Ngayon naman ay bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ang unang larawan ay ang CL. Kayo naman ang susunod. Ano kaya ang mga susunod na larawan at inyo itong sagutan? Number 1, Number 2, Number 3, Number 4, Number 5, Number 6, Number 7, Number 8, Number 9, Number 10, at ang huli ay ang number 11. Ayan, tignan natin kung ano ang mga tamang kasagutan sa mga ito. Ang una ay ang SL. Ang pangalawa ay ang CL. Ang pangatlo ay ang CL. Number 4 ay ang CL. Number 5 ay ang SL. Number 6 ay CL. Number 7 ay ang SL. Number 8 ay CL. Number 9 ay SL. Number 10 ay CL. At ang huli ay ang... Ano kaya sa tingin nyo mga bata? Tama, ito ay SL. Naintindihan nyo bang mabuti mga bata? Wow, magaling mga bata. Ngayon naman, ating subukan ang gawain 2. Isulat kung ang surfaces ng mga bagay ay flat surface o curved surface. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Maliwanag ba mga bata? Atin nang sisimulan. Ang una ay ang bundok, pangalawa ay bola, pangatlo ay ang kahon, pang-apat ay ang hagdan, pang-lima ay itlog, pang-anim ay cabinet, pang-pito ay ang notebook,
Pang-8 ay plantsa. Pang-9 ay ubas. Pang-10 ay ang mansanas. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto upang pag-isipang mabuti ang inyong mga sagot. Makalipas ng ilang minuto, una ay curved surface. Ang pangalawa ay curved surface. At ang pangatlo ay flat surface. Ang pang-apat ay flat surface. Ang pang-5 ay curved surface. Ang pang-6 ay flat surface. Ang pang-7 ay flat surface. Ang pang-8 ay flat surface. At ang pang-9 ay curved surface. At ang huli ay curved surface. Nakuha ba ninyo mga bata? Kung gayon ay magaling! Napahangan nyo ako. Ngayon naman sa gawain sa pagkatuto bilang 2, isulat sa patlang ang Fs kung ang larawan ay may flat surface at CS naman kung ito ay may curved surface. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Simulan na natin! Ang una ay ang pangalawa, pangatlo, pang-apat, at ang huli ay bibigyan ko kayo ng ilang minuto upang sagutan ang mga ito. Kalipas ng ilang minuto, ano sa tingin niyo ang sagot sa unang larawan? Tama, ito ay Fs. Ang pangalawa ay CS. Ang pangatlo ay CS. Ang pang-apat ay CS. At ang huli ay Fs. Nakuha ba ninyo mga bata? Kung ganyan din ang inyong sagot sa inyong papel, ay kayo ay talagang magaling. Itutuloy natin. Ang pang-6 ay pang-7, pang-8, pang-9. Tignan natin kung ganito rin ang inyong sagot. Simulan na natin. Ang pang-6 ay Fs. Ang pang-7 ay CS. Ang pang-8 ay CS. At ang 9 ay Fs. Nakuha ba ninyo ang tamang sagot, mga bata? Magaling, mga bata. Ngayon naman ay pipiliin ang tamang salitang kokompleto sa pangungusap. Isulat ang letra ng sagot sa inyong sagutang papel. Pili sa ibaba kung ang sagot ay letter A, flat, letter B, curved line, letter C, straight line, letter D, 2, letter E, curve. Simulan na natin. Mayroong blank klase ng linya, ang blank o tuwid na linya at blank o kurbada. Ang blank surface at ang blank surface. Ano kaya ang mga tamang sagot? Ngayon, sagutan na natin. Mayroong una ay ang letter D, 2 klaseng linya ang straight line o tuwid na linya at curved line o pakurba. Mayroon ding 2 klaseng surface, ang flat surface at ang curved surface. Nakuha ba ninyo ang tamang sagot, mga bata? Magaling, mga bata. Naman ang inyong takdang aralin. Isulat ito sa malinis na papel at ating sasagutan bukas. Paano ito? Gumuhit ng 5 bagay na straight line, curved line, flat surface at curved surface. Naway may natutunan kayo sa aralin natin ngayon. Salamat sa panonood. Bye-bye!